Isang kasiyahan lang sana na nauwi sa malagim na trahedya. Kung may isang bagay tayong inaasahan sa bawat pagtatapos ng araw, yun ay ang makauwi ng ligtas. Pero paano kung ang simpleng pag-uwi ang siyang palang magiging dahilan para hindi ka na makakabalik? Sa bawat pag-inom, may kwentong nabubuo. Pero minsan, doon din nagsisimula ang isang trahedya. Ito ang kwento ni Maris, isang babaeng umalis para umuwi pero hindi na nakarating. Isang 29 years old na cashier ang pinatay at ginahasa malapit sa isang beach resort sa Barangay Suwa, San Juan, Southern Leyte. Kinilala ang biktima na si Norma Reza Servida, kilala rin bilang Maris Logroños Servida. Isang single mom at nagtatrabaho bilang cashier sa isang grocery sa nasabing lugar. Wala mang marangyang buhay pero may pangarap, nagsusumikap at nagsisikap na mabuhay ng maayos at makatulong sa pamilya. March 8, 7:30 ng gabi. Tahimik ang gabi sa Barangay Suwa. Sa isang maliit na minibar malapit sa dalampasigan, naroon si Maris, pagod mula sa trabaho pero pilit nang umingiti. Isang single mom, isang ina na kahit hirap lumalaban. Kasama niya ang ilang kakilala at doon niya nakasama si Welgie Abrenilla, isang mekaniko, tahimik pero may kakaibang titig. 9:15 ng gabi. Habang tumatagal ang inuman, nagiging komportable ang lahat. May tawanan, may kwentuhan, at sa isang sulok napapansin ng iba na nag-uusap na si Maris at si Welgie. Hindi pa nila alam, iyon na pala ang simula. 10:40 ng gabi. Makikita sa CCTV, magkatabi ang dalawa, may hawak na bote. May mga salitang hindi marinig pero malinaw ang kilos. Parang magkaibigan, parang may tiwala. 11:55 ng gabi. Unti-unting nag-uwian ang mga tao, pagod, lasing, tahimik na ang paligid. Lumapit si Welgie kay Maris. "Hatid na kita pa uwi," alok ni Welgie. Bago ko ipagpatuloy, kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, sana po ay masuportahan nyo ang Ate Jo Story PH sa pamamagitan ng pag-like, pag-share, follow at pag-subscribe para maging updated sa mga susunod pang kwento ng misteryo, hustisya at katotohanan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pagpapatuloy. Isang simpleng pabor, isang ordinaryong tagpo, pero iyon na pala ang magiging huling beses na siya ay makikitang may buhay. Walang pag-aalinlangang sumakay si Maris sa motorsiklo, isang simpleng desisyon na magpapabago sa lahat. March 9, 12:20 ng madaling araw. Tahimik ang kalsada, tanging tunog ng hangin at makina ang maririnig. Pero imbis na umuwi, lumihis ang direksyon, papunta sa madilim na bahagi, malapit sa resort. 12:40 a.m. Dito nagsimulang magbago ang lahat. Ang tiwala napalitan ng takot, ang katahimikan napalitan ng karahasan. Sa dilim walang nakakita, walang nakarinig. 1:15 a.m. Natapos ang lahat. Iniwan ang katawan ni Maris sa lupa. Walang kalaban-laban. Isang ina na hindi na makakauwi. March 12, 2026. Bandang 3:45 ng hapon, isang residente ang napadaan malapit sa dalampasigan. Napahinto, napatingin, at doon niya nakita ang mga labi ni Maris. Isang bangkay ang natagpuan malapit sa isang resort sa San Juan. Hindi agad makilala pero habang tinitignan, habang sinusuri, unti-unting lumilitaw ang katotohanan. Ito na siya, si Maris, ang babaeng ilang araw nang hinahanap, natagpuan pero hindi nabuhay. Sa kalunos-lunos na kalagayan, isang eksenang hindi kayang tanggapin ng kahit sino. Nang dumating ang mga pulis, kinordonan ang lugar. Habang ang araw ay unti-unting sumisikat, lumalantad ang isang malagim na katotohanan. Natagpuan ang bangkay ng biktima na may tama sa ulo at may mga sugat sa katawan. Hinihinalang pinaslang siya gamit ang bato. Alas 9 ng umaga, kinilala ang biktima, isang ina, isang anak, isang simpleng babae na hindi na makarating sa kanilang tahanan, ngunit bangkay nang uuwi para sa kanyang burol.
Tanghali, sinimula ng imbestigasyon at doon lumabas ang isang mahalagang ebidensya. Ang CCTV footage, makikita si Mariz kasama ang suspect bago siya mawala. Tinunto ng huling taong kasama niya si Welgie Avrenilla. Kinalala ang lalaki bilang si Welgie Avrenilla na ayon sa ulat ay sangkot umano sa paggagamit ng iligal na droga. Siya ay agad na naaresto ng mga otoridad. May CCTV footage na nagpapakitang magkasama silang dalawa bago nangyari ang krimen. 5:10 p.m. agad na naaresto at hindi na pinakawalan ang suspect at kasalukuyang nakakulong sa San Juan Municipal Police Station. Sa loob ng interrogation room, tahimik hanggang sa unti-unting nagsalita ang suspect. Mga salitang pilit lumalabas. Ang katotohanan na hindi na kayang itago. Isang gabing nagsimula sa simpleng paghatid na nauwi sa trahedya. Isang desisyon na hindi na mababawi. Isang buhay na hindi na maibabalik. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon upang malaman ang buong katotohanan at kung ano ang nagtulak sa suspect na gawin ang karumaldumal na krimen. Isang buhay na puno ng pangarap ang bigla na lamang naputol at isang pamilya ang naiwan sa matinding dalamhati at paghahanap ng katarungan. Sa isang gabing dapat ay pahinga, isang buhay ang tuluyang nawala. Ang tiwala minsan hindi natin alam kung kanino dapat ibigay. At ang isang simpleng hatid kita pwede palang maging huling sakay papunta sa hindi na pagbabalik. Sa isang simpleng gabi, dapat ay pag-uwi lang ang iniisip. Natapos ang lahat sa trahedya. Ang huling hatid ang naging huling hininga. At hanggang ngayon, ang tanong ay nananatili. Makakamit ba ni Mariz ang hustisya na nararapat para sa kanya? Sa bawat pag-uwi natin, may mga taong naghihintay. At sa bawat simpleng ingat ka, may takot na baka iyon na ang huli. Ang kwento ni Mariz ay paalala na hindi lahat ng pag-alis ay may kasiguraduhang pagbalik at minsan, ang taong inaakala mong maghahatid sa iyo pa uwi ay siya pa ang magiging dahilan kung bakit hindi ka na makakarating. Kung gusto mo ang ganitong klaseng kwento, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe dahil sa bawat kwentong ibinabahagi natin may katotohanang dapat malaman at hustisyang dapat ipaglaban. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Ate Jo Story PH. Sa bawat pakikinig at pagbabahagi, kayo ang aking lakas upang ipagpatuloy ang pagbibigay boses sa mga kwento. Hanggang sa susunod, manatiling ligtas at mapagmatyag. Ate Joanne Story PH, kwento ng katotohanan, kwento ng puso. Adios!